Cultivation System. Kabanata 3. Mga arowana na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Tagasalin, Larbre Studio Editor, Larbre Studio. Mangyaring ipagpatuloy ang pagbabasa sa Beta Ops BEL, SOM. Noong summer break, nabalot ng katahimikan ang buong paaralan dahil hindi gaanong maraming estudyante ang nanatili sa paaralan. Kaya naman hindi nabuksan ang school canteen. Karaniwang kumakain si Wang Xian sa labas ng paaralan. Ang Universidad ng Rivertown, hindi katulad ng iba pang mga universidad, ay hindi matatagpuan sa tiwangwang na suburb. Ang universidad ay nasa loob ng Rivertown College Town na mayroong 3 universidad at 3 vocational school sa kabuuan. Ang lugar na nakapalibot sa University of Rivertown ay napakatibay na may lumang kalye. Kahit na ito ay kilala bilang ang lumang kalye, ang lahat ay bago sa loob. Ito ay isang kalye na puno ng mga gusali ng mga imitasyon mula pa noong unang panahon. Ang lumang kalye ang pinakamatatag na kalye sa loob ng Rivertown dahil tinipon nito ang lahat ng mga estudyante mula sa 6 na paaralan. Sa ilang high-class residential areas na nakapalibot dito, maraming tao ang nandoon kahit summer break na. Gayunpaman, walang gaanong tao sa kalye dahil umuulan ngayon. Tumingin si Wang Xian sa mga restaurant sa paligid niya. Magkaroon tayo ng magandang bagay ngayon. Dati, matipid siya kaya hindi hihigit sa $15 ang halaga ng bawat pagkain niya. Kadalasan, inaayos niya ang kanyang mga pagkain gamit ang instant noodles. Kahit nasira si Wang Xian gaya ng dati, nag-isip siya ng mga paraan para kumita ng pera gamit ang gininto ang pagkakataon na natamo niya ngayon. Kaya, nagpa siya siyang mag-splurge kahit minsan. Pinagmasdan ni Wang Xian ang mga restaurant sa paligid niya at itinoon ang tingin sa isang restaurant na tinatawag na first grade seafood restaurant. First grade restaurant ang pinakamahal na restaurant sa kalye. Binanggit ng kasama ni Wang Xian na 2 tao ang maaaring gumastos ng halos $6 hanggang $700 para sa isang simpleng pagkain dito. Ang average na paggastos bawat tao ay humigit kumulang $3 hanggang $400 na isang presyo na hindi niya kayang bayaran noon. Gayunpaman, sa parehong oras, ang restaurant na ito ay naghain ng pinakamasarap na pagkain sa kalyeng ito. Ito na, nagpa siya si Wang Xian na magkaroon ng masaganang pagkain. Maligayang pagdating. Malugod na yumuko ang 2 bumati sa pinto. Sir, pwede niyo pong iwan ang payong niyo dito, sabi sa kanya ng waitress sa kanan gamit ang malutong na boses. Oo naman, tumango si Wang Xian. Pero baka sa mukha niya ang pagtataka ng tumangala siya sa dalaga. Nang makitang nakatitig si Wang Xian sa kanya, magalang na ngumiti ang dalaga sa kanya. Gun Shuqing. Siya si Gun Shuqing, ang pinakamainit na babae sa aming major. Naka-recover si Wang Xian mula sa kanyang state of shock. Ang babaeng bumabati sa kanya ay estudyante rin ng kapareho niya. Isang magandang babae na kabilang din sa mga nangungunang dilag sa paaralan si Gun Shuqing. Gayunpaman, hindi sila mula sa parehong klase. Kaya naman, hindi niya makikilala ang isang walang katulad ni Wang Xian. Si Gun Shuqing ay maraming tagahanga na nanliligaw sa kanya sa paaralan. Ang isa sa mga pinaka-epikong insidente ay ang pagmamaneho ng anak ng isang mayamang lalaki ng Ferrari na may laman na puno ng mga bulaklak upang ligawan siya, ngunit tinanggihan. Hindi ko inaasahan na makikita ko si Gun Shuqing na nagtatrabaho bilang part-timer sa summer break. Iniisip ni Wang Xian ang kanyang sarili. Ang isang magandang babae na tulad niya ay makakakuha ng madaling pag-access sa pera kung kailangan niya ito, tulad ng kung paano niya, ngunit ngayon. Pero malamang, ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang nagkagusto kay Gun Shuqing. Umiling si Wang Xian. Wala siyang pakialam sa chismis sa paaralan, kaya hindi niya alam ang sitwasyon nito. Sir, ilan po kayo? Lumapit ang isang waiter at nagtanong. Isa. Sir, sa ganitong paraan po. Dinala siya ng waiter sa restaurant. Pinagmasdan ni Wang Xian ang mga taong kumakain sa restaurant. Napakaganda ng negosyo dito. Matapos makaupo, pinag-aralan ni Wang Xian ang mga pagkain nasa menu. Ito talaga ang first grade restaurant. Mayroon pa silang kambal na abalone na nagkakahalaga ng $200,000. Tinitigan ni Wang Xian ang presyo sa menu. Bukod sa mataas na presyo ng Queen Abundance, ang isang bahagi ng sashimi ay nagkakahalaga ng $7 hanggang $800 at ang isang bahagi ng caviar ay nagkakahalaga ng ilang $1,000. Higit pa rito, ang isang Australia lobster na 3 hanggang 5 gin ay nagkakahalaga ng $2,000 bawat isa. Ang mahal lang yan. Bahagyang natigilan si Wang Xian. Umorder siya ng isang plato ng talaba, 2 murang pinggan at isang sopas na nagkakahalaga ng mahigit $200 sa kabuuan. Sir, maghintay po kayo sandali. Dadalhin ka na ng mga pinggan ng wala sa oras, sabi ng magandang waitress na may matamis na ngiti. Okay, tumango si Wang Xian. Ang mga magagandang restaurant ay may mas mahusay na serbisyo. Maging ang mga waitress ay pawang mga bata at magaganda. Hindi nagtagal, inihain na sa kanya ang mga ulam. Sinimulan ni Wang Xian na itago ang kanyang pagkain ng tuwang-tuwa. Dati, kumain siya ng lahat ng uri ng instant noodles na may artificial na lasa kabilang ang stew beef, tomato beef, Sichuan spicy beef, at adobo na gulay. Halos gusto na niyang masuka. Ngayon, maaari na niyang i-upgrade ang kanyang pagkain. Pagkatapos ng masaganang pagkain, si Wang Xian ay dumighay sa kasiyahan at humigop ng ilang tsaa. Masarap talaga ang pagkain dito. Kapag mayaman na ako sa hinaharap, dadalhin ko ang kapatid ko dito araw-araw. Sinabi ni Wang Xian sa kanyang sarili. Excuse me, pwede ko bang makuha ang bill? Panipi. Si Wang Xian ay tumawag at nagbayad ng singil na mahigit $200. Ang isang pagkain na tulad nito ay katumbas ng higit sa isang linggong halaga ng kanyang mga pagkain. Matapos mabayaran ng kwenta, aalis na sana siya na may nakangiting mukha. Bang! Panipi. Pagkatayo niya, may narinig siyang nabasag at nakakatakot na hiyaw na nagmumula sa pasukan. Saglit na nagtaka si Wang Xian, ngunit hindi siya naabala nito at nagpatuloy sa kanyang paglabas. Nang nasa pintuan na siya, nakita niya ang isang tangke ng isda na halos 1.8 metro ang haba, 3 isda at ilang tubig ang nakahandusay sa sahig. Ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nag-aalalang sumigaw, kumuha ka na ng tubig. Magmadali. Hindi ito maaaring mamatay. Hindi ito maaaring mamatay. Habang sumisigaw siya, naglakad siya papunta sa 3 isda. 2 sa kanila ay maayos habang ang natitira ay mukhang halos patay sa ilalim ng basag na salamin ng tangke. Boss, pasensya na. Pasensya na po. Hindi kita nakita ngayon lang. Isang pasalubong sa kanyang uniforme na nakatayo sa gilid ay humihingi ng tawad sa amo na may mapupulang mukha. Huwag kang humingi ng tawad sa akin. Maswerte ka kung maayos ang mga arowana. Kung may mangyari man sa kanila, hindi mo man lang ako mabayaran kahit ipagbili mo ang iyong sarili. Galit na napaungol sa dalaga ang amo na nasa katanghaliang gulang.
Namutla agad ang dalaga na namumula ang mata. Sus, Mr. Lee, paano nangyari ito? Bakit nasa sahig ang 3 arwana? Sa oras na ito, isang matanda ang lumakad na may pagtataka. Tumangala si Mr. Lee sa matanda at mabilis na sumagot, Zhao, aksidenteng nabasag ng isang binibini ang tangke nang ilipat ito ng mga manggagawa. Ang 3 arwana ba na ito ay kay Old Wang? Ang mga ito ay nagkakahalaga ng 5 hanggang 6 na milyong dolyar. Tinatrato sila ng matandang Wang na parang mamahaling hiyas. Paano mo hiniram ang isda sa kanya? Yumuko si Zhao at pinagmasdan ng 3 arwana. Kasabay nito, ang mga empleyado mula sa hotel ay kumuha ng isang malaking palanggana ng tubig. Sinimulang suriin ni Zhao ang kalagayan ng 3 arwana. Lalong namutla ang bumati sa gilid ng marinig ang matanda. Natigilan din si Wang Xian sa sinabi ng matanda. 3 isda para sa 5 hanggang 6 na milyon. Kung ang 3 isda ay nagkakahalaga ng 5 hanggang 6 na milyon, bawat isa sa kanila ay nagkakahalaga ng 1 hanggang 2 milyon. Nabigla si Wang Xian nang marinig ang presyo. Tumingin siya sa bumati at agad na kumunat ang noo. Guan Shuqing.